Magandang araw mga kadayo. Bago natin umpisahan yung kwento, maaari ba akong humingi ng isang subscribe sa inyo? Malaking tulong po ito para sa mabilis na pag-grow ng ating channel at para mabilis din tayo ma-hit ang 1,000 subscribers. Yun lamang po mga kadayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kadayo, ako si Tony, Tubong Batangas. Bata pa lang ako ay may anxiety na ako. Mula ako sa pamilya ng mga sadista. Yung tipong konting pagkakamali lang namin ay binubugbog agad kami ng aming ama. Sir Bon, lumaki kami sa ganong senaryo. Parehong sadista ang ama at ina ko. Para lang malampasan ko ang takot at sakit ay dinadaan ko na lang sa pagtulog ang gutom at sakit ng palo. Basta oras mapalo ako ay iiyak lang ako at matutulog na ako sa kwarto ko. 4 kaming magkakapatid. 2 babae at 2 lalaki. Gitna ako. At ang 3 kong kapatid nagsipag-asawa na. Kahit bata pa sila. Para lang makatakas sa aming magulang. Sir Bon, siguro sa aming 4 ako ang malas. Dahil hindi naman ako gwapo at lagi akong aligaga. Yun bang konting gulo or sigawan, tatakbo na ako at uuwi ng bahay. Hindi na ako nakatapos ng pag-aaral dahil inatake sa puso ang tatay ko. Lagi kasing sigaw ng sigaw at laging galit. Araw-araw na lang ay ganun siya. Driver ng taxi si Itay. At siya lang ang naghahanap buhay sa aming pamilya. Ngayon, wala nang ama namin, kaya kami ni Inay kailangan kumayod para mabuhay. Kaya masaya na malungkot ako sa nangyari sa itay ko. Pero walang luhang pumapatak sa akin. Kakaiba man ang aking pakiramdam, basta ang alam ko may isa pang mamamalo sa akin, si Inay. Naiinggit tuloy ako sa mga kapatid ko. Kumakain sila araw-araw kasi may mga asawa na sila. Ako laging gutom dahil pag wala akong kinita sa maghapon, gutom ako sa gabi. Lahat na ginawa ko para kumita. At ganun din naman si Inay. Pagod na pagod kami maghapon. Para lang may pambili kami ng bigas. Hanggang matanggap na nga ng katawan ko ang pagod. Kahit anong trabaho tanggap lang ako ng tanggap. Bagger boy o kargador. At kahit pa tagabuhat ng mga patay na iniimbalsa mo, ay kaya kong buhatin papasok at palabas man yan ng punerarya. Dahil pag wala akong dalang pera pag uwi, sampal at palo ang matitikman ko kay Inay. Isang gabi nga umuwi akong walang dalang pera. Dahil inonsi kami ng kasama naming kargador. Kaya ang Inay galit na galit sa akin at sa pagod ko, halos bumagsak na ang katawan ko nang sampalin ako ng Inay. Dati naman nakakaya kong makaiwas, pero sa pagod ko wala na akong lakas. Tumama ang ulo ko sa hawakan ng bangko naming bakal at nakatulog na ako. Nawalan pala ako ng malay ilang oras din. Hinayaan na pala ako ng Inay makatulog sa sahig. Napakasakit ng ulo ko, Sir Bon, pagbangon ko. Para itong binibiyak. Ayaw ko pang mamatay kaya agad ako naghanap ng tubig at uminom. At itinulog ko na uli at kinabukasan maaga akong umalis ng bahay. Dahil baka saktan ulit ako ng Inay. Mula nga noon hindi na ako umuwi sa bahay. Inampun ako ng may-ari ng isang punerarya at ginawa akong utusan. Minsan pinapakain ako at minsan naman hindi. Aabutan ako ng 20 hanggang 50 araw-araw at masaya na ako. Ang mahalaga may tinutulugan ako kahit katabi ko ay puro kabaong. At pag may nagrenta at may lamay ng ilang araw ay mas masaya ako. Maraming pagkain, kape at biskwit. Jackpot ako pag laging may lamay.
Dahil kahit ako'y puyat, busog naman ako. At pag inutusan ako ng pamilya ng namatayan, nag-aabot sila ng tip. Kaya makakakain na ako ng masarap. Taon na nga ang lumipas at nasanay na ako sa ganung buhay ko sa loob ng punerarya. Hindi na ako nakakatikim ng sampal at palo kay inay. Kasi nga, hindi na ako umuwi sa amin. Kaya para sa akin, swerte na rin kahit papano ang takbo ng buhay ko sa punerarya. Hindi man lang ako hinanap ng nanay ko, Sir Bon. Minsan, naiiyak na lang ako dahil may ganun palang magulang. Habang tumatagal nga ako sa poder ni Mang Boy, nakasanayan ko na ang puyat. At paminsan-minsan, sumasakit pa rin ang ulo ko dahil sa pagtama ng ulo ko sa bakal. Noong sampalin ako ng inay at itutulog ko na lang at mawawala din naman agad ito. Hanggang napansin ko lagi na akong binabangungot. At ang mga nakikita ko puro mga ataol. Iniisip ko baka dahil lagi kong katabi sa pagtulog ay mga kabaong. Maging ang mata ko para bang may kakaiba. Malikot ito at laging sumasakit na rin kasabay ng pagsakit ng ulo ko. Lagi din akong may nakikitang mabibilis na anino at agad din namang mawawala. At minsan may mga nakikita o nakakasalubong akong mga tao na parang ang tanda ko na sa kanila. Pinaglamayan na sila sa punerarya na pinagtatrabahuan ko. At ako lang ang nakakakita sa kanila. Hindi naman ako natatakot. Pero may pagtataka na ako habang tumatagal. Kinikwento ko nga sa aking mga kaibigan at pinagtatawanan lang nila ako. Kaya mula nga noon, sinarili ko na lang ang mga nararanasan ko. Pero Sir Bon, ang hindi ko nagustuhan. Pagtitingin ako sa loob ng kabaong, nakikita ko ang mga mamamatay na taong kakilala ko. Sa dami ng kabaong na display sa punerarya at pag nililinis ko ito at pinupunasan, bigla akong may makikitang muka sa loob na kahit madali lang naman ay agad nawawala. Ang pinagtataka ko, mga kilala ko ang mukha nila. At kinabukasan nga, malalaman ko na lang na patay na nga sila at matutulala na lang ako. Hanggang sa panaginip ko ang kabaong at ang namatay na kilala ko ay makikita ko pa rin hanggang maging bangungot na ito. Pagod na pagod nga ako. Pagising ko ay sasakit muli ang ulo ko. Hahanap agad ako ng tubig at iinom ng gamot sa sakit ng ulo. At muli, tuloy lang ang buhay ko. Sinabi ko agad kay Mang Boy ang nangyayari sa akin. Kaya pinalipat ako ng tulugan. Sa opisina mismo ng punerarya niya ako pinatulog. At hindi ko lang masabi kay Mang Boy. Ganun pa rin ang nangyayari sa akin habang tulog ako. Muli isang umaga, hindi naman maiwasan na linisan ko ang display area ng mga kabaong. At hindi ako pwedeng magkamali. Ang inay ang nasa loob ng kabaong at patay na ito. Napasigaw ako at agad nagpaalam kay Mang Boy at napapatakbo akong umuwi ng bahay. Pagdating ko nga sa bahay namin, nagtaka ko dahil maraming tao at natanaw ko pa ang mga kapatid ko. 3 araw na palang pinaglalamayan ng inay. Hindi daw alam ng mga kapatid ko kung saan ako, kaya hindi nila ako masabihan. Nanginginig ang buo kong katawan, Sir Bon, habang papalapit sa kabaong ng inay. Walang pumatak na luha sa akin at ang nararamdaman ko ay takot. Dahil nagtataka ako, bakit ang bawat makita kong tao sa loob ng kabaong ay mga patay na pala? Hindi ko naman maikwento sa mga kapatid ko ang mga nangyayari sa buhay ko. Baka sabihin sira ng ulo ko at baka pagtawanan lang nila ako.
Nailibing ang inay at naging malungkutin na ako simula noon. Ang bahay namin, kinuha na ng mga tiyahin ko at may utang daw kasi ang inay sa kanila. Awang-awa ako sa sarili ko. Habang buhay na yata akong nasa kalye titira. Pag pinaalis na ako sa punerarya, wala na akong pupuntahan pa. Napansin naman ako ni Mang Boy. Sinabi niya na huwag akong mag-alala hanggat may punerarya daw siya. Hindi ako magiging palaboy. At pag nawala naman daw siya, ay tutulungan ko daw ang kanyang anak. Tumango na lang ako kay Mang Boy habang nag-uusap kami. Dahil may nakitang mata ko, isang anino sa kanyang likuran. Bigla na namang sumakit ang ulo ko at naghanap muli ako ng tubig. Nanginginig nga ang katawan ko habang papalayo kay Mang Boy. Ewan ba, kinakabahan ako at nag-aalala para kay Mang Boy na napakabuti sa akin. Para bang ang nasa isipan ko, baka makita ko rin si Mang Boy sa loob ng kabaong. Natatakot ako na mangyari yon. Paano na ako pag nangyari yon? Agad akong nagdasal na sana tama na ang mga pangitain ko. Baka hindi ko na makayanan at baka mabaliw na nga ako ng tuluyan. Kinabukasan nga hindi na maganda ang gising ko. Agad akong nagwalis ng opisina at sinadya kong hindi muna maglinis sa display area ng mga kabaong. Natatakot na akong tumingin sa mga kabaong at baka may mamatay na naman. Pero nang hapon ding yun, dumating ang anak ni Mang Boy at inutusan akong maglinis ng isang kabaong at may bibili daw. Sa halip na masaya ako at may rerenta na naman at may lamay. Ewan ko ba kakaiba ang tibok ng puso ko at sumasakit na naman ang ulo ko. Muli nga akong minadali ng anak ni Mang Boy. At bakit daw hindi ako kumikilos? Ayaw ko man, wala naman akong magagawa. Kaya lumapit ako sa isang kabaong na napili daw ng pamilya ng matay. Habang pinupunasan ko nga ito, halos pumikit na ako dahil baka may makita na naman ako. At hindi nga ako nagkamali. May mukha akong nakikita sa loob ng kabaong. At mukha ito ni Mang Boy. Sigaw ako ng sigaw at napatakbo palabas ng opisina. Galit na galit naman ang anak ni Mang Boy at bakit daw ako sumisigaw. Agad ko ang hinanap si Mang Boy at sinabi nitong nasa bahay daw nila at masama ang pakiramdam. Habang kausap ko nga ito, sabay tunog naman ang kanyang cellphone at tumawag pala ang kanyang ina. At masaya pa itong sumagot sa kanyang ina. At bigla na lang itong namutla at umiyak na. Tinanong ko agad kung bakit. Ang sagot nito sa akin ay patay na ang itay. Inatake sa puso. Bigla na namang sumakit ang ulo ko at sumuka ko. Nanginig ang katawan ko at hindi ko na alam ang gagawin. Bago umalis ang anak nito, dumating naman ang iba pa nilang kasosyo sa punerarya. At dahil nga may rerenta na at padating na ang patay, hindi naman pwede na mahalata nila akong apektado. Kailangan kong magtrabaho at ipakita na wala akong alam sa nangyari kay Mang Boy. Magdamag akong hindi mapakali. Iniisip ko paano na ako at wala na si Mang Boy. Baka ako ang malas, yan ang laman ng utak ko. Baka ako ang nagdadala ng kamalasan sa kanila. Buhat noong mahimatay ako at tumama ang ulo ko sa bakal, naging malikot na ang mata ko. Palihim nga akong umiiyak at sa isip ko serbon, sana mamatay na rin ako para wala nang sumunod pa kay Mang Boy. Hindi ko na nga alam ang nangyari pa kay Mang Boy sa bahay kasi nila ito binurol. Ilang araw pa alam kong nailibing na ito. At hindi naman ako pwedeng umalis sa punerarya. Dahil ako lang ang inaasahan ng anak ni Mang Boy. Kaya nang dumating sa punerarya ang anak ni Mang Boy, napapatakbo kong nangamusta sa kanya. Ang bilin daw ng tatay niya
wag daw akong paalisin at tuloy lang daw ang negosyo nila. At may iniabot sa aking sobre at may lamang pera. Bigay daw yon ni Mang Boy. Nagpapasalamat ako sa anak ni Mang Boy at hindi ko na napigilang tumulo ang luha sa takot na baka anak naman ni Mang Boy ang makita ko sa loob ng kabaong. Kaya tinapat ko ang anak ni Mang Boy na magpapaalam na ako sa kanila at nagpasalamat ako sa perang ibinigay nila sa akin. Wala na akong iba pang sinabi. Ayaw ko na lang talagang makakita ako ng kabaong. Ayaw man ang anak ni Mang Boy na paalisin ako, pero pumilit ako at nakiusap na payagan ako dahil wala na si Mang Boy. Umalis ako, Sir Bon, na walang kasiguraduhan ang aking pupuntahan. Pumasok muna ako sa simbahan at nagdasal na bahala ng Diyos kung saan man ako pulutin. Habang nakaupo nga ako sa loob ng simbahan, bigla akong inantok at isang panaginip nga ang naganap at kilabot na kilabot ako dahil nasa harapan ko ang isang kabaong at ako ang nasa loob nito. Gusto kong sumigaw pero wala naman akong boses at isang matandang lalaki nga na walang muka ang lumapit sa akin. Sinabi nitong wag daw akong mag-alala at tapos na ang lahat. Gusto kong tumakbo pero nanigasang pa ako at hindi ko naman maigalaw. Nagdasal nga ako at sinabi kong tama na po, Diyos ko. Hindi ko na po kaya. At pagmulat nga ng mga mata ko, nakahiga na ako sa isang kama at may mga pari na sa tabi ko. Nasa loob na pala ako ng kwarto ng mga pari at sinabi nilang sumigaw daw ako ng Diyos ko, tama na po, habang wala daw akong malay. Kaya in-interview nila ako at wala na akong inilihim sa kanila. Kaya nagpasya ang mga pari na sa simbahan na daw ako magtrabaho at sila na daw ang bahala sa akin mula noon. Hanggang ngayon, Sir Bon, andito pa rin ako sa poder ng mga pari at pinag-aral muli nila ako at nagbabalak nga akong pumasok sa seminaryo. Salamat sa Diyos at iniligtas niya ako, Sir Bon. Hanggang dito na lang ang kwento ko, mga kadayo. Sana po ay may natutunan kayong lahat. Sa ating paghihirap sa buhay ay may katapusan. Salamat po sa inyong lahat, mga kadayo.